For today's vlog, pumunta tayo sa palengke kasi mamimili tayo kasi first din namin dito sa bahay sa Austria. So wala kaming kain. Medyo hindi pa okay si Mister at masama ang pakiramdam. So yun, ako muna ang lalabas. Dahil dyan ay tayo ay talaga yung dami tayo ng wow, crazy these people. Medyo kasi masyadong malamig ngayon. -7 siguro, 7. So actually dito ang maganda kasi lakarin talaga lahat. Kita nyo guys, pakita ko sa inyo. Yun. Pagaling doon sa amin doon sa mayero na yun. Yun ang bahay ni Walter. So malapit lang dito yung mga rana hair, yung sapatos, yung bike, ito yung mga coffee machine. Mga vacuums. Dito mo lang yan mabibili, malapit. Washing machine, mga home appliance. Sabi nga, home appliance, bicycles. Yon. Dahil sa malamig, talagang pinaghandaan ko yan guys. Pwede ako maglakad sa labas kahit super lamig. Basta talaga yung aking kasuotan ay talagang hindi ko talaga tinipid kasi ano tayo guys, mahina tayo sa lamig. Napakahina ni Lola Bell sa lamig. But yung sabi ko sa inyo is kailangan lang natin talaga magsuot ng maayos na damit at natatamang damit. Kasi kapag hindi, nako, Diyos mio, maninigas ka. Super lamig kaya. Super lamig dito. Ayun nga yung actually, andito lang Spar. Malapit lang siya. Lakarin lang talaga pero gusto kong umikot sa park. Gusto ko muna kustahin yung park. Kasi diba, ito yung grocery guys. Spar. Okay, so punta ka lang dyan sa loob yan. Shopping mall yan. Yun. Tara na guys, samahan nyo ako at papakita ko sa inyo ang Spital Underdraw, Austria, no? So, mga tao dito talagang balot na balot. Actually, ilang beses na ba? 7 beses ng winter nandito ako. Hindi pa naman masyadong winter kaya medyo okay pa yung panahon. Wala pang snow, malamig lang ang panahon. Nakikita niyo yung mga kahoy guys, is talagang tuyo na siya. Nawawala na yung kanyang mga dahon. So, papasyal muna tayo sa park para makita nyo kung anong ayos. Yung mga tao talaga, mga kasuotan nila talagang panglamig, no? Siyempre, ang Lola Bells nyo rin, ganun din. Ayaw niya kayang manigas. Kung napapansin nyo guys, nakikita nyo rito, isno na siya. Frozen yung mga laman. Frozen na siya. At talaga pati ikaw mapuprosin ka rin, kaya medyo talaga kailangan is maayos yung damit mo, kasi pag hindi maayos yung damit mo, I am sure talagang magkakaprosin ka, mapuprosin ka. Dahil ang lamig dito iba guys. Kung napapansin nyo, habang matagal na tayo sa labas, yung ilong natin ay medyo namumula na yan. Kasi habang dito ka naglalakad sa ganitong malamig, is parang yung ilong mo namumula na rin kasi napoprosin siya guys. Normally tinatakpan ko yung bibig ko kasi kapag hindi ko yan ginawa, pati yung labi ko nagkakaroon ng crack.
So, kaya kailangan is, kung gusto mong, kailangan balot ka talaga. Pero ngayon, kaya pa naman ni Lola Bears. Ayan ang Bronner. Pinsan nila may-ari niyan. Yung Bronner. So, hindi tayo dyan mamimili, guys. Ano yan? Bayo. Bayo o Biyo. So, nakikita nyo guys ang park. Ang park ay talagang wala ng dahon. Kita mo yung parang patay na sila guys, oh. Wala ng dahon. Wala ka na makikitang green guys, you know. Because ngayon ay ano na, talagang winter na. So, ayun na yung mga dahon. Kala mo namamatay na, no. Wala na siya, no. But wrong. Yan ay buhay pa po. Buhay pa po sila. Hindi, ano lang sila. Ang kagandahan nga dito sa kanilang lugar. Kasi, makikita nyo talaga guys, kapag ganitong during the winter time, makikita mo yung mga dahon wala na sila guys. And then pag summertime, mag springtime na tinatawag guys, magigreen lahat yan. Parang magic, di ba? Parang magkakaroon ng magical transition ang tawag dyan. Sabihin na natin magical transition. Yun ang dialogue ko. Magical transition. So makikita nyo guys, may mga kinder, mga bata na nagtatakbo dito sa lugar na to. Kasi nakikita mo, ito yung park. So walking distance, so dito ka pwedeng mag-walking in the morning. Kaso, pag ganitong panahon na medyo malamig, super lamig, hindi ka talaga, pwede ka naman mag-walking. Kaya lang, yung nga lang, parang pag ako nag-walking dito, parang kakaroon ako ng cramps. And then jogging, walking, running, walking, you know. Kakaroon ako ng cramps, mga tuhod ko. So, at the moment, hindi naman siguro. Saka, number 1 ko pang sasabihin sa inyo guys, kapag pumunta kayo dito, sa ganitong lugar, especially lahat ng part ng Europe is winter na Kapag pumunta kayo ng ganitong lugar guys, kailangan yung ngipin nyo, wala kayong sumasakit ng ngipin. Kasi kapag masakit yung ngipin ninyo, talagang aatakihin ka nyan once na may masakit kang ngipin. Kasi yung lamig talagang pasok talaga nyan sa gums mo. Kaya, yun ang masasabi ko. Pag pupunta kayo dito, wala kayo kailangang ngipin na may problema. Kasi once na may problema kayo guys, di kayo patutulugin. Hindi kayo makakapaglakad sa ganito. Talagang sasakit talaga yan. Talagang, naku, parang hindi mo alam kung anong, parang dinidikdik yung ngipin mo sa sobrang sakit. Kasi sa sobrang lamig. So, ito yung guys, ito yung park, Hospital Underdraw, nakita nyo. Pero sa bundok, makikita yung mountain. Kapansin nyo sa mountain na yun guys, dito kita mo yun sa likod. Talagang may mga snow na siya sa taas. Kaya nga sabi ko, for 7 times na akong nandito during the winter time, napansin ko na mas maganda pa yung may snow. Yung naglalakad ka sa snow, tapos may snow talaga. Kapag ganitong lugar, kapag ganitong oras, na wala ang snow, tapos yung lamig talaga namang very pino, parang, wow, yun yung mahirap guys. Kaya ako, mas gusto ko na may snow. Pero pag ganito na walang snow, ang hirap talagang pakiramdaman yung lamig. Parang nanunuot sa bawat ano mo. Pero pag ganito yung suot mo guys, alam mo naman lola nyo, ay 4 times ang climate niya. Kaya kung mapapansin nyo, balot na balot talaga ako. Hindi talaga ako pauhuli sa mga kailangan. Kasi importante guys na tayo ay ma-adapt natin yung klima na to. Pwede tayo sa malamig, pwede tayo sa mainit. Parang yung sala sa init, sala sa lamig. Joke. Yung ano yun, nakaka-adapt yung ating katawan. Kasi dito guys, kapag hindi ka sanay, magkakasakit ka. Magkakaroon ka ng mga body pain, yung mga ugat-ugat mo parang, sabihin natin sa Pilipinas, napasukan ka ng lamig. Kaya kailangan mo magpamasahe. Dito walang magmamasahe sa'yo. Asahan mo pa. So dito, dito sa lugar na to, kailangan malakas ang immune system mo. Kasi dito kapag hindi, mahirap. Like, first time ko nandito ako guys, pati ilong ko dumudugo sa sobrang lamig. First time ko nga kaya nahirapan ako. Nahirapan ako i-adjust yung sarili ko. Pero yung second time o yung third time, hindi nagaano. Kailangan lang talagang medyo malakas yung immune system.
So nakikita mo naman mga kabataan dito. Ang cute nila. Gaganda nila guys. Parang pag tinitingnan ko sila, alam mo yung mga kabataan dito, parang perfecto sila. Kasi iba yung mga mukha nila, ang gaganda, ang cute, ang kikinis, ang gaganda, parang ang mga mata nila, parang basta nagagandahan ako sa kanila. So, yun. So, ayun. Napakita ko na sa inyo guys at samahan nyo pa ako kasi mayroong market dyan. Makikita nyo, doon guys. Yung masama na Glee wine. Glee wine ba yun sinasabi ni Walter? Glee wine dyan guys. Kung gusto mong nalalamigan ka, pwede ka namang uminom ng orange na medyo mainit. Glee wine daw yun. May kunting wine, yung mga ganon. So, pero orange juice yun. Kaya yun, umusok talaga. Kaya pag nainom ko na mainitan yung katawan mo, parang ang sarap sa katawan. Pero, hindi pa tayo niyan ready ngayon guys. Kasi alam nyo, may hangover pa si Lola Bears. Di alam nyo naman, di naman nalilingid sa inyo. Kahapon lang kami dumating. Kagabi lang pala. Dumating kami around 2 o'clock dito sa Austria. Sa Pilipinas siguro mga, anong oras na kaya yun, boss? Tatansyahin pa natin, kukwentahin pa natin. Kaya, yun. Medyo pagod pa kami. Nagising kami anong oras na. So nakikita nyo guys. Mabata. Yung park nila. Yan. Pero darating ang time na yung tubig nila dyan. Hindi lang wala yan. Hello. Hello. Hi. Yes. Yan yun dito. Diba? Ganda.